Nakasentro ang mga economic ministers ng ASEAN sa pagpapanatili ng food security sa gitna ng sigalot sa Middle East. Sa pahayag ng Trade and Industry Department sa Energy Department ng Pilipinas, aagapay ang mga kaalyadong bansa sa energy resources nang sa gayon ay makayanan ng mga bansa ang external energy shock. May report si Criza Lopez. Ibinahagi ni Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque ang mga napag-usapan ng economic ministers ng ASEAN kaugnay sa epekto ng sigalot sa Middle East at mga hakbanging kailangang pagtulungan ng mga ministro. Sa ilalim ng chairmanship ng Pilipinas sa ASEAN Summit 2026, ipinahayag ng ASEAN members ang pagkakaisa hindi lamang sa pagsusuri ng sitwasyon kundi maging sa pagtugon sa epekto ng gera. ASEAN is united not only in its assessment of the situation but also in its response. Partikular na napag-usapan ang epekto ng gulo sa supply ng pagkain, enerhiya at maging ang galaw ng supply. Git ni Roque, aminado ang mga ministro na problema ng buong rehiyon ang mga epekto nito. Naniniwala silang ang suliranin na ito ay nangangailangan din ng pinagkaisang aksyon sa rehiyon. Ministers agreed that addressing issues, particularly on energy, food, and supply chain, are regional in nature. And because they are regional, they require a coordinated regional response. Kaugnay niyan, napagkasundoan ng ASEAN Economic Ministers na pananatilihing bukas at predictable ang daloy ng kalakalan sa rehiyon. Nagkaisa ang mga bansa sa ASEAN na huwag munang magpatupad ng mga pagbabawal sa paglalabas ng mga produkto o export bans, lalo na sa mga pangunahing bilihin. Firstly, we will keep trade open and predictable. ASEAN agreed to avoid trade restrictive measures, including export bans on essential goods. In times of uncertainty, predictability is stability, and stability begins with keeping goods moving across borders. Gayon din, mas pabibilisin at patatadagin ang mga umiiral na kasunduan ng ASEAN sa iba pang nasyon, partikular ang kasunduan sa Korea, China, Canada at iba pang bansa. Sa usaping enerhiya, palalakasin din ng ASEAN ang energy connectivity habang humaharap sa krisis. Ayon kay Secretary Roque, nagkaroon na ng pagpupulong sa pagitan ni Energy Secretary Sharon Garin at ng counterpart energy ministers sa ASEAN kaugnay sa planong ito. Tinalakay rito ang posibleng pagsasalo ng mga bansa sa energy resources nang sa gayon ay makayanan ng mga bansa ang external energy shock. DOE Secretary Garin had a meeting with her ASEAN counterparts last Monday to discuss this. Strengthening energy connectivity will allow ASEAN to share resources more effectively and build resilience against external energy shock. Tinatrabaho na rin ng ASEAN members ang pagraratipika ng ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security o APSA na isinulong para sa pinagkaisang sistema ng pagbabahagi ng supply na petrolyo sa rehiyon. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.